Sinabi rin ni Senadora Grace Poe na bilang isang ground commander ang sinibak na PNP Staff Commander na si Director Getulio Napenas ang direktang may responsibilidad sa pumalpak na Oplan Exodus. Ang detalye mula kay Ria Fernandez. Kabilang sa mga nilalaman ng committee report ng Senado ukol sa madugong Mamasapano incident ay ang direktang responsibilidad ni dating PNP Special Action Force Commander Director Getulio Napenas sa pumalpak na Oplan Exodus na ikinasawi ng 44 na SAF Commando at iba pa. Ayon kay Senadora Grace Poe, ito'y dahil siya ang ground commander sa operasyon. Ibig sabihin, pananagutan niya kung anumang mangyari sa kanyang mga tauhan dahil siya mismo ang nasa lugar ng pinangyarihan. Isa na nga sa mali niyang ginawa ang papaniwalain si Pangulong Noynoy Aquino na mayroon silang koordinasyon sa AFP. Ilahad lang po natin ang katotohanan. Minsan masakit rin po marinig ito. At lalo na pag alam niyo may malasakit. Lalo na kung kapamilya ninyo, kapatid ninyo, ayaw niyong aminin kung ito ay talagang pagkakamali. Pero sa BOI report mismo, ang ground commander ang may direktang responsibilidad. Unang-una, sinabi rin mismo ni General Napenas na sinabi ng Pangulo na dapat ay makipag-coordinate sa AFP. Ngayon, konsepto rin ni General Napenas ang time on target. This is a principle not adhered to by the PNP for reasons that can bring about such tragedy if there's no coordination. Naniniwala naman si Poe na matagumpay sana ang pag-aresto sa mga teroristang sina Marwan at Basit Usman kung hindi nakialam si dating PNP Chief Director General Alan Purisima na nooy suspendido. Siguro, darating din ito sa punto kasi na kung hindi suspendido ang naging tulay, baka mas nagkaroon ng supervision. Kasi syempre, suspendido nga kaya nga palihim. Natural, kung palihim ka, hindi ka pwedeng lantaran na makialam. Kaya tuloy, ang operasyon ay nandoon sa Mamasapano at ikaw ay nasa Luzon. Bagamat itinuturing na mas kumpleto ang ulat ng Senado kumpara sa report ng PNP Board of Inquiry na inilabas noong nakaraang linggo, batid pa rin ni Poe na marami pang kulang dito tulad ng opisyal na pahayag ng Pangulo at report ng Moro Islamic Liberation Front sa kanilang sariling investigasyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Poe na madugo nilang sinuri ang mahigit na 4,300 dokumentong isinumite sa kanila bilang ebidensya at masusi nilang pinag-aralan ang mga pahayag ng kanilang 37 resource person sa isinagawa nilang 5 public hearing at 5 executive session noong Pebrero. Ang iniyakan sa aming tubulin nito ay ginawa namin ng may buong pagsusumika na mailahat ang katotohanan nang walang sinasanto at kinakatakutan sa pagkalap ng mga ebidensya sa pinakamaagap na panahon dahil alam ko gusto mo ng kasagutan ayon sa panawagan ng justisya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.